Good evening mga ka-livestock. Welcome back to my channel at Chard TV Livestock Farming. Ito po yung inahing baboy ko mga ka-livestock. Nagka-infection yung paa niya, tinatawag na bush foot o kaya foot rot. Yun yung term sa nagka-infection yung paa. Buntis ito ng almost 2 months mga livestock. So we have to decide, mamili talaga tayo. It's either i-save natin yung life ng mama o kaya makunan siya. Dahil ginawa na natin yung lahat na magbigay ng wound spray, yung Combinex tsaka quick heal, pero wala pa rin. Almost 1 week na ito, hindi na siya makatayo. Magang-maga niya yung kanang paa niya, hindi na niya kayang iapak, kaya magdesisyon na talaga tayo na i-save natin yung life niya kasi parang lumala na yung infection, nagkakalagnat na siya. So iniiwasan natin na mag-inject tayo dahil alam naman natin na mamamatay talaga yung mga biik niya sa ilalim pag magturok tayo ng mga antibiotic. But this time, kailangan na talaga natin siyang turukan para ma-save natin yung life niya. Kasi magang-maga na talaga yung madilim kasi mga livestock dahil yung ilaw hindi masyadong tumatapat sa Kaya we have to choose, magturok na talaga tayo. Una nating iturok mga ka-livestock yung panlaban sa infection. Parang nilalagnat na siya, mabilis na yung breathing niya, so kailangan natin ng broad spectrum antibiotic. Din yun sa mga sugat. Oxytetracycline base lang muna yung itira natin, and then for the following 3 days magturok na naman tayo ng ibang antibacterial. Antibiotic muna yung ibigay natin, and then followed by antibacterial. Madali lang naman, naturukan ko na ito kanina mga livestock. Ayan, kung mapapansin nyo dito sa may bandang leeg. Ayan, so kailangan talaga nating i-save yung life niya. Hopefully gagaling siya, tapos kaya ikal na natin after na makatayo na siya. But hindi muna natin siguro after mga 1 month pa, kasi nagturok tayo ng bawal yun mga livestock. Kasi nagturok tayo ng antibiotic, dapat withdrawal period niyan 1 buwan. Pinaka mahaba na yun, maximum 20 days pwede na rin. Yun nga, gaya ng sinabi ko previously, marami talagang ups and downs sa pig farming.
Yung isa kong inahin na pinakamatagal talaga yun sa akin, hanggang 16 na anakan yun. Ito yung binubuntis niya, pang 5 sana ito. Anak ito nung yung mama na nagbigay talaga sa akin ng malaking kita. Yung naibinta ko na yun, kinakal ko na. Masaklap dito. Ganito pa yung nangyari. Ang dito mga livestock, maaring sa sahig na magaspang o kaya sa lahi niya, siguro namana sa ama, kasi yung ina nito matanda na talaga yun. Almost 8 years yun sa akin. Wala namang history ng ganito. So marami talagang factors na maiko-consider natin mga ka-livestock sa pagpili ng magandang genetics, lahi ng baboy. But hindi talaga natin ma-perfect ganito talaga. So kailangan handa tayo. Yun nga binabanggit ko, marami talagang ups and downs sa pig farming. At yun nga ang hindi maganda pag wala ka pang replacement. So mahinto yung yung cycle ng pag-aalaga mo ng inahin. But meron namang nagsunod nito, merong 3 doon. So, hopefully mag-success yun. Dapat sa sahig natin mga ka-livestock, walang mga matutulis na bagay o kaya hindi magaspang para hindi masugatan yung mga paa nila. At kung masugatan man, kailangan gamutin kaagad natin, i-first aid natin kaagad nang sa ganun hindi lumala. Kasi sa mga inahin, mabibigat kasi yung dinadala nila. So kadalasan sa hulihang paa talaga yung injury kaagad. So i-check talaga natin. Kaya magbibigay tayo ng calcium lagi bawat pakain, kahit kakaunti lang. Nang sa ganun magiging matibay yung mga paa nila, hindi magkakaroon ng infeksyon, walang bitak sa kanilang kuko, sa claw nila. So healthy yung mga paa. Ganun lang mga ka-livestock. Sadly, very sad talaga. Ganito yung sinapit niya. Yun nga, pray lang din tayo na i-bless ng Panginoon itong kakaunting natin kabuhayan, na magiging healthy. Yun nga, nakakatakot ngayon dahil umusbong nga yung sakit. Hindi isip yung tumama, paa naman yung tinatawag na bushpot o kaya putrat. Marami talagang factors at saka ups and downs sa pig farming mga ka-livestock. Kaya pray lang tayo at as always palakasin natin ang resistensya nila at ang pangangatawan nila. I-monitor natin lagi kasi ang mama pig natin ay siyang magbibigay sa atin ng magandang kita, pagdagdag sa natin, income natin.
That's all mga livestock. Hindi ko na pahabain itong videos ko. I hope maganda lang yung health ng mga alaga nyo. That's all mga ka-livestock. Happy livestock farming po sa ating lahat. Kahit maraming ups and downs dito sa pig farming, continuous lang tayo. That's all, and good evening.